Dating Mayor Aris Guo at mahigit 30 iba pa sinampahan ng 87 kaso ng money laundering sa Justice Department. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Hindi lang isa, kundi 3 ahensya ng gobyerno ang nagsama-sama para sampahan ng panibagong reklamo si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, Sheila Guo, Cassandra Ong at 33 iba pa. Ang bagong reklamo na inihain laban sa kanila ng National Bureau of Investigation, Presidential Anti-Organized Crime Commission at Anti-Money Laundering Council sa Department of Justice ay paglabag sa Republic Act No. 9160 o Batas sa Anti-Money Laundering. Sabi dito, lumalabas umano na 87 counts ng money laundering ang isinampa laban kay Guo at mga kasama niya dahil sa iligal na operasyon ng Pogo sa Pampanga at Tarlac. The government will continue to investigate and uncover the perpetrators behind the illegal operations in Bamban and Porac Pogo hubs. Sa investigasyon ng AMLC, lumalabas na si Guo ang punot dulo umano, kaya siya ang pangunahing respondent sa reklamo. Nasa 7 bilyong piso naman ang perang sangkot dito. Based on our findings, she is the principal in the money laundering committed in this case. She used several entities in transferring her money. It went to an entity. Ultimately, it ended up with Baofu to pay, among others. Paliwanag naman ng DOJ, kaya kasama sina Cassandra Ong sa reklamo dahil naniniwala sila na iisa lang ang mga taong nasa likod ng scamming at money laundering sa mga Pogo hubs sa Bamban, Tarlac at pati na rin sa Porac, Pampanga. Sabi pa nga ng PAOK, posible umanong ang mga kita mula sa pangsascam ng Lucky South 99 sa Porac ay ginamit umano para matayo ang Pogo hub sa Bamban. Saan nagagaling yung pera ng Baofu? Partly from Lucky South 99, partly doon sa mga accounts ni Alice Guo that could not be explained kung saan naman galing. Para naman sa Department of Justice, nakikita nilang matibay ang mga ebidensya ng reklamong isinampa laban kina Guo, pero nangako silang tatalima pa rin sa tamang paraan ng pagbibigay ng hustisya. And now that the AMLC has completed and in coordination with the DOJ and the other relevant agencies, we believe we have a very strong and airtight case of money laundering against the 3 named respondents. But of course, there will be due process afforded to all of these respondents. Samantala, sa huling impormasyon naman ng DOJ, nasa Jakarta, Indonesia pa rin si Alice Guo. Sa ngayon, humingi na sila ng Blue Notice sa International Police o Interpol laban kay Guo. Hihingi rin sila ng Red Notice sa oras na masampahan na ng kaso sa korte si Guo. Sabi naman ng AMLC, naka-freeze pa rin ang bank accounts at personal na asset ni Guo at extended ito hanggang sa January 2025. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.